Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi wa ta'addaba bi adabihi wa i'taqada bi aqidatihi. Ang lahat ng papakula at kapayapaan sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga pamilya at sa kasahabatan at sa mga sahaba ridwanullahi alaihim at sa ating mahal na Sheikh. Okay. Unang-una, ang mga jinn o engkanto ay nilikha ng Allah na hindi natin nakikita. Nauna silang nilikha kaysa sa mga tao ng matagal na panahon. Nilikha sila mula sa apoy. Sinabi ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salin sa wikang Tagalog. Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag at nilikha ang mga jinn mula sa apoy. At nilikha ang Adam alayhi salatu wassalam gaya ng pagsasalarawan sa inyo mula sa putik o lupa. Hadith na totoo isinalaysay ni Imam Muslim radiyallahu an. Sila rin ay nanganganak at inoobliga sila sa pagsamba gaya ng pag-obliga sa mga tao. Ang kaibahan ng jinn, ang jinn ay may dalawang uri. Walang pananampalataya na jinn at Muslim na jinn. At yaong mga walang pananampalataya na jinn ay sila yaong mga syaitan. Sila yung mga syaitan na walang pananampalataya. Gaya din ng tao na kapag walang pananampalataya na tao ay matatawag na syaitan. So, ibig sabihin, ang syaitan ay hindi lamang sa mga bandang jinn, kundi meron din sa tao. Tulad ng sinabi sa Suratun Nas, alladhi waswisu fi sudurati wan nas. Yung mga taong nagwawaswas, yung parang bumubulong sila sa puso ng mga tao, minajin na tiwannas, mula sa mga jinn at mga tao. So ang ama ng mga jinn ay si Iblis alayhi la'natullah. Siya yung ama ng mga jinn. Si Iblis alayhi la'natullah. Ang mga tao, ang kanilang ama ay si Adam alayhi salatu wassalam. Adam alayhi salatu wassalam. Ang ama ng mga tao ay Muslim. At ang ama ng mga jinn ay kafir. Ang mga jinn ay namamatay din, gaya ng kamatayan ng mga tao. Ang bukod tanging hindi namamatay ay si Iblis alayhi la'natullah sa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na saka siya mamamatay ay paggunaw na ng mundo, sapagkat magpupursige siya na iligaw ang angkan ni Adam alayhi salatu wassalam. Ang kakayahan ng mga jinn, pinagkalooban ng Allah ang mga jinn, mga kakayahan na hindi kaya ng mga tao, dahil ginawa sila ng Allah na pagsubok sa mga tao upang matukoy kung sino ang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay ng wangis, at kapag sila ay nag-iibang wangis ay maaring makita sila ng mga tao. So, yun na yung mga parang nagpapakita sa mga for example sa haunted house, sa bahay na kung saan wala ng tao. So, may makikita tayong mga jinn dyan. Okay? At parang nagkakatawang tao. Tulad ng mga sinasabi nating white lady,
sinasabi nating yung mga engkanto, di ba? Yung mga multo. So sila yan, mga jin yan. Ang uri ng mga jin, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga jin ay may 3 uri. Mga jin na may pakpak. Na jin na may pakpak na ililipad nila, at mga jin na mga taong lupa na maihalintulad nila sa mga aso o sa iba't ibang mga hayop, mga ahas. At mga jin na kahalintulad ng mga tao. So yun na yung tinutukoy natin. Uri ng mga jin sa mga gawain nila. Unang-una, si Ifrit. Ang tinatawag na Ifrit sa mga jin ay yaong malalakas sa kanila at malaki ang naipinsala nila. Pangalawa, Al-Khabal. Sila yaong mga jin na sumasanib sa mga tao. So sila yun, Al-Khabal. Sila yung mga jin na laging sumasanib sa mga tao. Sila po yan. Ang pangatlo, Al-Ghul. Sila yaong mga jin na nananakot, nag-iiba-iba ng wangis upang matakot nila ang mga tao. So sila yung mga nagwawangis o nagkakatawang tao tulad ng mga multo at ano-ano pa mga nakikita ng mga tao, no? Mga jin po 'yan. Sila yung mga tinatawag na Al-Ghul. Sinabi ng propeta, sumasa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan kapag kayo ay makaramdam ng mga ghul, ay manawagan, ibig sabihin mag-adhan kayo. Mag-adhan kayo. Ito ang ipinag-uutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may makakaramdam tayo na parang may tao, parang may jin, so dapat mag-adhan tayo. Ito ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan na natatakot sila sa adhan at nagsisipagtakasan at lumayo sila. Ayaw nilang marinig yung adhan kasi parang hate na hate nila kapag marinig nila ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At diyan nabibilang ang mga multo sa kagubatan dahil napatunayan na natatakot sila sa adhan. So sila yun, yung mga multo na nasa gubat. Kapag makakita kayo ng multo sa gubat, mag-adhan lang kayo. Mag-adhan lang kayo. Insya-Allah, aalis ang mga jin na yan. Tatakbo ang mga jin na yan dahil ayaw nilang marinig yung adhan na yan. Mga pook na tinitirahan ng mga jin. Sila ay nananahanan sa mga pook na walang tao doon. So, yung tinatawag na haunted house. Yung wala ng tao. So, mga jin ang naninirahan dyan. No? Mga jin. Kaya madalas natin nakikita ang mga bahay na haunted house, 'di ba? Marami tayong nararamdaman diyan na may umiiyak na bata, na parang may tumatakbo na tao, at parang may nag-open na tubig or may nag-open na pintuan. So mga jin 'yon. Mga jin. Sila yung naninirahan sa walang tao. Okay, gaya ng mga bundok, mga kuweba, mga basurahan, mga palikuran, yung mga CR, yung mga toilet, subhanallah, maraming jin dyan. Kaya ipinag-uutos sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago tayo papasok sa palikuran, sa toilet, sa CR, dapat basahin natin ang adab, yung Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, o aking Panginoon, o Allah, inni a'udhu bika. Ako ay magpapakupkop sa iyo. Minal khubuthi wal khaba'ith, mula sa mga syaitan na lalaki at syaitan na babae, yung mga jin na lalaki at jin na babae. So yun po. Kaya wag natin kalimutan basahin yan para hindi tayo paglaruan ng mga jin sa loob ng
minsan ay pumunta sa palikuran ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, ang propeta sallallahu alaihi wasallam pumasok siya sa palikuran. Okay. At sinundan ni Bilal ibn Rabah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumasok siya sa palikuran at sinundan siya ng Bilal ibn Rabah. Kalugdan nawa siya ng Allah. Dahil dinalhan niya ng tubig. So, ibig sabihin, nagdala ng tubig si Bilal ibn Rabah. At narinig ni Bilal na may mga nagsasalita na mga kasama niya. At ikinamangha niya. Ikinamangha ni Bilal ibn Rabah. At nang siya ay dumating, ay sinabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, may mga naririnig ako kanina na salungatan o sigalot. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-aaway ang mga Muslim na jin. Yun ang dahilan. Nag-aaway ang mga jin na Muslim at jin na kafir. Hinggil sa tirahan at sila ay humiling sa akin ng pagkakasundo. Kaya pinatira ko ang mga Muslim na jin sa mga bayan at mga bundok. Ang pag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinatira ko ang mga kafir na jin sa kanila sa pagitan ng mga bundok at mga dagat. So, kadalasan may makikita tayong mga jin sa dagat, di ba? Kadalasan, ang laging nakakita dito ay mga mga taong naglalaot, nagbibingwit sa mga bandang gabi. So, marami silang nakikita, marami silang nararamdaman, marami silang naririnig. So, mga jin po yun. Okay. Ang mga jin, yung bagay na hindi nila nakakaya. Ang mga jin, ito yung mga bagay na hindi nila nakakaya. Ano yun? Totoong malakas ang mga jin. Malakas po ang mga jin. Binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng power, no? Or kapangyarihan. Subalit, mayroong mga bagay na hindi nila kayang gawin. Hindi nila nabubuksan ang pintuan na sarado. Hindi nila kaya ibukas yung pintuan na sarado. Lalo na kapag binasahan mo ito ng Bismillah. Kaya ang utos sa atin ng Islam, bago natin isara yung pintuan o di kaya ang bintana, dapat basahin natin ang Bismillah upang hindi ito mabubuksan ng mga jin. No? Yan ang mga hikmah. Bakit ang pag-close ng pintuan at ng bintana para hindi agad-agad mabuksan ng mga jin. At hindi nila nabubuksan ang mga gamit o pagkain na natatakpan, lalo pag ito ay nabanggit ang pangalan ng Allah. So, bago natin takpan ang pagkain, bismillahan natin upang hindi mabuksan ng mga jin, upang hindi mabuksan ng mga engkanto. Okay? Hindi nila kayang gayahin ang mukha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito, isa sa mga bagay na hindi nila rin kaya gayahin ang mukha ng Propeta Muhammad. Sumasa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, at hindi nila alam ang mga nakakubli o di kaya unseen, no? At yaong mga syaitan na kanila, yaong mga syaitan sa kanila ay labis nilang kinakatakutan ang mga bersikulo ng Quran. So ito, yung bersikulo ng Quran, natatakot po sila. Kaya kung may mga kapatid tayong mga Muslim na sinaniban ng syaitan, sinaniban ng jin, basahan lang natin ng bersikulo mula sa Quran. Lalo na, most especially, yung pinaka-syaitan at mismo si Iblis ang nagturo nito ay pagbasa ng Ayatul Kursi. Pagbasa ng Ayatul Kursi at Suratul Baqarah. Ang Ayatul Kursi ay sa Suratul Baqarah at yung buong Suratul Baqarah, no? Basahan natin. Inshallah biidhnillah.
aalis ang jin na sumanib sa taong sinaniban nila. Okay? Okay. At yung mga paggunita sa Allah, yung mga zikir, subhanallah, walhamdulillah, most especially, la ilaha illallah, la ilaha illallah, okay? Dapat banggitin yan. At upang mapangalagaan mo ang iyong sarili mula sa masasamang jin, basahin natin yon upang mapangalagaan natin ang ating sarili mula sa kasamaan ng mga jin. Okay? At panatilihin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panatilihin ang pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos natin magsala, basahin natin ang Ayatul Kursi. Basahin natin ang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Basahin natin yan. Okay? Isa yan sa mga bagay na kung saan mahihirapan ng jin, mahihirapan ng engkanto, sasanib sa atin. Okay, panatilihin natin ang pagbasa ng aya, panatilihin natin ang paggunita sa Allah, panatilihin natin Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, biiznillahi subhanahu wa ta'ala, may makukuha tayong aral patungkol sa mga jin na to. Ano yung mga paraan upang hindi makapasok ang jin. So tulad ng nabanggit natin, wag nating kalimutan, basahan lang natin ng bersikulo mula sa Quran. Insyaallah, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo sasaniban or sasanibin ng mga engkanto o di kaya mga jin. Naway, protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga masasamang jin at naway bigyan tayo ng magandang kalusugan upang magamit natin sa pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala at naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas at naway kailanan at naway bibigyan tayo ng maraming gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at maraming salamat sa mga nanonood, maraming salamat sa mga nakikinig. Allah ito na lamang. Wa ba'du, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.